Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kayong patuloy naglalagay sa aming mga puso ng pagnanais para sa inyo. Kayo, Panginoon, ang dahilan bakit kami nakapagpapatuloy. And so, we pray, patuloy niyo po kaming encourage ng inyong mga salita. Patuloy niyo kaming turuan, buksan niyo ang aming isip at puso para sa inyo so that we can continue to apply the things na pinapayag niyo sa amin. May Holy Spirit be the one to teach us. Guide us, O Lord, and be thou exalted. Guide my tongue that I may speak only the words that you want to be heralded, O Lord, for this afternoon. Guide your people in the Lord Jesus' name. Amen. Nasa Matthew 16 na po tayo. And we'll be dealing with verses 1 to 12. At pinamagatan po natin itong beware of hypocrisy and false teaching. Now, bahaging ito ng Matthew 16 ay pwede po nating hatiin sa dalawa. First of all, is when the Lord Jesus rebukes the religious leaders for their hypocrisy from verses 1 to 4. And then when Jesus warned his disciples against the leaven of the Pharisees and Sadducees, verses 5 to 12. Basahin po muna natin yung unang bahagi, when Jesus rebukes the religious leaders for their hypocrisy, verses 1 to 4 of Matthew chapter 16. The Pharisees also with the Sadducees came, and tempting, desired him that he would show them a sign from heaven. He answered and said unto them, when it is evening, ye say, it will be fair weather, for the sky is red. And in the morning it will be foul weather today, for the sky is red and lowering. O ye hypocrites, you can discern the face of the sky, but can ye not discern the signs of the times? A wicked and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonas. And he left them and departed. Dito po makikita agad natin gaano kahalaga ang motibo ng isang tao. Motives really matter. Lalo na pag ito ay patungkol sa paglapit sa Panginoon. Tama ang ginawa ng mga Pharisees and Sadducees when they came to the Lord. Lumapit sila. Pero mali ang kanilang motibo sapagkat mali ang kanilang pag-iisip at ang attitude sa Panginoon. Madalas, pag binabanggit sa scriptures, they would usually oppose the Lord Jesus Christ. Talagang taliwas ang kanilang pag-iisip at puso sa Panginoon at gusto nilang kalabanin ng Panginoon. In fact, humihingi sila ng sinyales. It was a sign from heaven. Now, before we deal with that, pansinin niyo po, bihira niyong nababasa sa Bible na magkasama ang Pharisees at Sadducees sapagkat dalawang religious group ito at magkataliwas ang kanilang paniniwala. Kaya most of the time, hindi sila magkasundo. Pero sa pagkakataong ito, nagkasundo sila sa iisang bagay. At ano yun? Para kalabanin ang Panginoong Hesukristo. Siguro naririnig niyo may mga taong nagsasabi, yung kaaway ng kaaway ko, kaibigan ko na. Di ba may mga gano'n nagsasabi? Ibig sabihin, pwede kaming magkasundo kahit noon ayaw namin sa isa't isa, basta lang kalabanin namin yung isang common enemy. And at this time, they had a common enemy who is none other than the Lord Jesus. Kaya makikita nyo talaga, no? This is coming from an evil heart. Maling-mali agad ang kanilang motibo at ang kanilang puso. Anong sabi doon? And tempting, desired him that he would show them a sign from heaven. They were tempting or trying him para siyang on trial. Pagbibigyan ba niya yung kahilingan namin o hindi? Sinusubukan nila ang Panginoon. At kunwari, under the guise, again, of religiosity, gusto nilang humingi ng senyales mula sa langit. Kasi may kaisipan sila nung panahong yon, kapag ka ang sign galing sa lupa, pwedeng gayahin ng kaaway. Pwedeng gayahin ni Satan. Kaya sabi nila, para sigurado, magpadala ka ng sign o magbigay ka ng sign galing sa langit para hindi niya magagaya. So they were acting still as very religious, pero ang katotohanan, hindi naman talaga sila gustong maniwala. Kahit anong gawin ng Panginoon, kahit anong kanyang sabihin, in fact, marami na siyang nagawa at nasabi in the past, hindi pa rin sila maniniwala. Ang kanilang purpose is to destroy and to ruin Him. Yun lang.
Kaya sila nagkasundo. Sinagot sila ng Panginoon, sabi sa verse number 2. He answered and said unto them, when it is evening, you say, it will be fair weather, for the sky is red. Lahat daw ng mga bansa nag-a-agree sa ganitong tagpo. Bakit? Sa gabi, dahil malamig, mas kakaunti yung water vapor. At dahil kakaunti, mababa ang humidity. So, mahina ang chance na umulan o bumagyo. Sa gabi yun. Pero kapag nangyari daw, lalo na sa panahong ito, sa kanilang bansa, kapag ka naman kabaliktaran, kapag sa umaga naman, naging mapula ang kalangitan at naging madilim, mataas ang humidity, so maraming water vapor, saturated na ang mga clouds, mas malakas ang tendency na umulan at bumagyo. So ang sinasabi ng Panginoon, pag tinuloy natin ng verse 3, and in the morning it will be foul weather today, for the sky is red. And lowering, yung King James term nating lowering, ibig sabihin threatening, nagbabadya. Sa mga observers, hindi mo kailangang mag-aral ng siyensya. Yung mga ating mga nag-aaral patungkol dyan, maging member ka ng Pag-asa, no? Pero just by observing, alam mo, pag madilim na yung ulap, ay malapit ng umulan. So it is during their times. Lalo na, kapag ka nga daw sa umaga, sa sobrang kapal na ng ulap, hindi na kaya mag-penetrate ng araw, kaya siya nagiging mapula, alam na nila malapit ng umulan. And someone even gave the possibility, imagine ang Panginoong Jesucristo, together with the people around him, yung mga nagtatanong, they were by the lakeside, tapos nakikita nila yung kalangitan na medyo mapula-pula dahil palubog na yung araw. And he used this illustration. So sinasabi niya, in the physical realm, lahat ng tao nakakaalam yan. Alam nyo rin yan eh. Kapag nagbago ang panahon, madali niyong masabi kung uulan o hindi uulan. And then he called them as hypocrites. Sabi niya, oh, ye hypocrites, you can discern the face of the sky or the appearance of the sky, but cannot discern the signs of the times. Hindi nyo pa ba alam ang nangyayari kung paano sa panahon yun, tinutupad na ng Diyos ang kanyang pangako na siya ay magpapadala ng Mesiyas? Siya na yun eh. Bakit tinawag ng Panginoon silang hypocrites? Because for the longest time, they were pretending to be guides of the people. Bilang mga religious leaders, silang gumagabay sa mga tao palapit sa Diyos patungkol sa scriptures para turuan sila sa mga bagay na gusto ng Diyos. At sila yung great examples of holiness, of piety, yung pagiging makadiyos, sila yung tinitingala ng mga tao. Pero, sabi ng Panginoon, lahat yan pagpapanggap, puro panglabas. Hindi nyo naman talaga sinasaliksik ang kasulatan. Di ba? Sapagkat kung sinasaliksik nyo ang kasulatan, malalaman ninyo, tinutupad na ng Diyos yung kanyang pangako. Pinadala niya na yung tagapagligtas. Hindi sila observant sa scriptures at hindi nila inalam kung ano ang mga hula na nakapaloob doon. They were observing the physical world, but they were not observant pagdating sa salita ng Diyos at sa mga pagkilos ng Panginoon. So He called them as hypocrites. Gusto lang nila magkaroon ng anyo ng kabanalan as if malapit sa Diyos, pero sa katotohanan, malayong malayo sila sa Diyos. That's why He called them in verse number 4, a wicked and adulterous generation seeketh after a sign. Tandaan nyo, hindi ito ang unang pagkakataong tinawag ng Panginoon sila as a wicked and adulterous generation. Tinawag niya ang buong henerasyong yung masama. Sinabi niya yan noong una in Matthew 12:39, sa ganyan ding tagpo. Humingi rin sila ng sign. And so He called them as a wicked and adulterous generation. Now, walang problema sa sign. Hindi como walang bisa o hindi epektibo yung mga sign sapagkat ang Diyos ang gumagawa at ang Panginoong Jesucristo gumagawa bilang Messiah. Ang problema, masama ang kanilang puso at ayaw nilang maniwala. Kahit ano pa ang gawin ng Panginoon. At ang sabi niya, there shall no sign be given to it but the sign of the prophet Jonah. Again, ginamit niya si Prophet Jonah as an illustration of himself. Type.
of the Lord Jesus Christ. Kung natatandaan nyo, Matthew 12:40, kung saan niya unang binanggit yon, "For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth." Speaking of His death, burial, and resurrection. Kung naging totoo kay Jonah, yung pala, larawan iyon ng totoong magaganap sa ating Panginoong Hesukristo. And there is no greater sign than that. Wala nang pwedeng mas humigit pa doon at hindi na kailangan maghanap pa. Di ba kahit sa panahon nga natin may mga tao, basta ang Diyos sana magbigay ng senyales sa akin. Ito na yung sign. Pinadala niya na yung kaisa-isa niyang anak. He already died, He was buried, and He rose again. Ano pa ba ang greater sign than that? Yun ang kanyang ibinigay. At ang sabi doon, "And He left them and departed." Ito yung mga tao na pwede nang iwanan. Bakit? Marami nang itinuro ang Panginoon and no argument can convince them. Decided na yung isip at puso nilang lalaban sila sa Panginoong Jesucristo. Ang hindi nila alam, ang Diyos ang kinakalaban nila. Again, dahil hindi nila hinahanap ng totoo ang Diyos, they became so hardened and incurable, wala nang pag-asa na lumapit pa sila sa Diyos. Kaya iniwanan na sila ng Panginoon. Same thing, di ba, sa Romans chapter 1, kapag ang mga tao nagpatuloy sa paggawa ng sarili nilang gusto at ayaw nilang magpasakop sa Diyos, anong sabi sa Romans 1:24? "God also gave them up to uncleanness." Pababayaan ng Diyos ang mga tao sa kanilang sariling karumihan at kasalanan. At masaya silang ginagawa, pero that's one form of judgment. Sabi sa verse number 26 of Romans 1, "God gave them up to vile passions," yung masamang pagnanasa. Pinabayaan na sila ng Diyos. Kaya hindi nila na ma-determine ngayon ang tama at mali. At sabi sa verse 28, "God gave them over to a debased mind," mababang kaisipan. Kaya sa isang pinagpahayagan ng Diyos, magugulat ka sa panahon natin. Bakit ang mga tao seemingly nasa harapan mo na at pwede mo namang i-fact check, pero bakit napakaraming tao nauhulog sa kasinungalingan? Hindi ba one form of judgment? Simply because hindi mo naman talaga hinahanap ang Diyos eh. At mas gusto mong maniwala sa tao kaysa sa Diyos at sa salita ng Diyos. So probably makaka-relate tayo. Hindi pwedeng magsaya ang mga tao na, "Ay, nagagawa namin ang gusto namin." Beware. That might be a form of judgment from God. Pag pinabayaan ka na ng Diyos sa sarili mo, baring di ka na makabalik. Napakadelikado, di ba? Kaya nga, every time God speaks to us, and every time God rebukes us, and every time kinoconvict tayo ng Holy Spirit, magpasalamat tayo. That is a proof. Kumikilos pa siya sa buhay natin. Huwag tayong magtampo. Huwag sumama ang loob natin. Magpasalamat tayo. Marami hindi nararanasan yun. So, pinakita ng Panginoon ang totoong kalagayan nila at sila mismo ang lumayo sa Panginoon. For the second part, in verses 5 to 12, nag-warning ngayon ng Panginoon sa kanila pagkatapos ng incident na yun, gagamitin ng Panginoon para bigyang babala ang kanyang mga alagad. Sabi doon, verse 5, "And when His disciples were come to the other side, they had forgotten to take bread." So, gutom sila. Sila nakakain eh. "Then Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees." Now, just like in the parable of the leaven sa Matthew 13:33, yung leaven or yeast, ginagamit na picture yan of sin and corruption. Hindi maganda ang larawan ng leaven or yeast. Now, si William Barclay, sinulat niya regarding this, it was the Jewish metaphorical expression for an evil influence. Kahit sa kanila, alam nila masama ang ibig sabihin nun. To the Jewish mind, leaven was always symbolic of evil. Leaven stood for an evil influence liable to spread through life and to corrupt it. Madali siyang mag-spread, makahawa.
Now, hindi naintindihan agad ng mga disciples ang ibig sabihin ng Panginoon. At dahil nga gutom sila, hindi pa sila kumakain, literally, tinake nila yung salita niya to mean physical food. Talaga palang nakakapagulo ng isip pag gutom ka. Hindi nila naintindihan di ba? They took it literally. At sabi pa sa verse 7, and they reason among themselves saying, it is because we have taken no bread. Hindi pa kasi tayo kumakain, kaya niya sinasabi sa atin to. But, ito nga po, alam ng Panginoon yung kanilang thoughts, kahit siguro nagbubulong-bulungan lang sila sa sarili, alam ng Panginoon. Sabi doon, verse 8, which when Jesus perceived, He said unto them, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have brought no bread? Bakit ganyan ang kaisipan nyo? Hindi naman yan ang ibig kong sabihin na tinapay. Now, this is another proof of the deity of the Lord Jesus Christ. Nababasa niya at nalalaman niyang iniisip ng mga tao kahit ang mahinang bulong-bulungan. Alam niya talaga ang kalagayan ng kanyang mga disciples. And so, He used this illustration to teach them. At etong tanong, sabi niya, verse number 9, do ye not yet understand, neither remember the 5 loaves of the 5,000, and how many baskets you took up? Neither the 7 loaves of the 4,000, and how many baskets you took up? How is it that you do not understand that I speak it not to you concerning bread, and that you should beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees? Ano makikita nating nature ng tao? Ang tao madaling makalimot. Diba? Pag nagkaroon tayo ng isang great experience o nakakita tayo ng himala o may ginawang kamangha-manghang Diyos, tuwang-tuwa tayo pero paglipas siguro ng ilang panahon, wala nang dating. Parang gano'n na nangyari sa mga alagad ng Panginoon. Madali nilang nakalimutan yung ginawa ng Panginoon. Imagine the miracle of feeding the 5,000. Puro lalaki pala nga. It could reach at least until 10,000 dahil wala pa yung babaeng bata. Iba pa yung miracle of the 4,000, feeding of the 4,000. Parehong himala ginawa ng Panginoon to show His great power at yung kanyang ability to provide for the needs of men and women. Kaya-kaya ng Diyos. He's our Jehovah Jireh, the Lord who provides. Nakalimutan nila yon. Kaya nga sinulat ni John Trapp, our memories are naturally like hourglasses. Alam niyo yung hourglass? Yung merong bumabagsak na mga sand. Yes, minsan sa mga laro, meron yan. Sabi niya, our memories are naturally like hourglasses, no sooner filled with good instructions and experiments than running out again. Madaling mawala. It must be our prayer to God that He would put His finger upon the whole, and so make our memories like the pot of manna, preserving holy truths in the ark of the soul. Naway maging panalangin natin, Lord, huwag niyo pong hayaang makalimutan ko ang inyong kadakilaan, makalimutan ko ang inyong mga ginawa sa aking buhay. Palaging reminder niya sa Bible, huwag tayong makalimot because we are naturally a forgetful people. At nung sinabi lang ng Panginoon, diretsahan na hindi yan ang ibig kong sabing physical bread, tsaka lang nila naintindihan spiritual ang pinag-uusapan. Sabi doon sa verse 12, then understood they how that He bade them not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and Sadducees. Again, bakit ginamit na illustration yung leaven or yeast pagdating sa false doctrine? Kasi, gaya daw ng yeast, sa Tagalog natin, levadura. Madaling kumalat, nagpapaalsa, di ba? Sa tinapay, umaalsa yan, kahit walang laman. Yung maling katuruan, madali ring kumalat, lumalaki pa yan, maraming naapektuhan, at pwedeng makasira ng hindi namamalayan. Kung paano daw yung tinapay, umaalsa, hindi mo naman napapansin yan Lalo na kung binibake mo yan. Tahimik lang, pero may ginagawa yung maling katuruan sa buhay ng mga tao para ilayo ang tao sa Diyos, para ang tao wag magkaroon ng totoong pagkakilala sa Diyos at wag niyang sundin ng Panginoon.
Ganun kadelikado. Kaya binigyan ng Panginoon ng babala ang kanyang mga alagad. Again, John Trapp wrote, "False doctrine, which is fitly called leaven, because it sours, swells, spreads, corrupts the whole lump, and all this secretly." Kayo mga taong hindi tumatag sa salita ng Diyos and they keep on dwelling sa mga maling katuroan, delikado yung kung hindi kayo matatag. Minsan, merong nagsabi sa akin, pag-aralan mo yung turo ng isang sikat na preacher. Yung lumang daan daw. So, kasi maraming nakikinig. During that time, may mga Christians din, nakikinig ako dyan. So, na-curious ako nung nagsisimula siya. For 3 months, pinanood ko siya. Nag-take notes ako. Pero kitang-kita ko from the scriptures, hindi totoo. Bakit? When you compare it to scriptures, mababaw. Pangalawa, pinaghalo-halo ring katuruan at hindi totoong ang Panginoong Jesucristo lang ang kaligtasan. Pinaghalo rin ang gawa. Mukhang magaling lang magsalita, pero mali pa rin. At yun yung hindi ma-identify ng mga tao because they base it on the preacher o teacher. Magaling kaso nililigaw ka na, hindi mo malaman sa salita ng Diyos. Kailangan lumago tayo, mga kapatid, sa salita ng Panginoon at sa pagkakilala sa Kanya. Ano yung 3 bagay o katangian ng mga disciples at this time? 3 characteristics of the disciples at this time. Tandaan nyo, at this time, they were unbelieving. Kaya ang sabi sa kanila ng Panginoon, "O ye of little faith," in verse number 8. Yes, naniniwala silang siya nga ang Mesiyas. Pero dumating ang panahon, hindi pa ganun kalalim ang kanilang pananampalataya. Maliit pa ang kanilang pananampalataya. Kaya nga, ang challenge sa atin as Christians, huwag tayong makontentong maliit ang pananampalataya natin sa Panginoon. Dapat lumalago yan, di ba? Kailangan lumalago. At kung totoong may binhing nilagay ang Panginoon, nagsisimula man sa mustard seed yung faith, lumalaki yan. Hindi na nanatiling ganun. After so many years, ganun pa rin. Hindi ka pa rin makapagtiwala sa Panginoon ng buong buo. Di ba? Kaya nga, if Romans 10:17 tells us, so then, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Di ba dapat lalo tayong lumapit sa Panginoon, lalo tayong magbasa, makinig, matuto ng Kanyang mga salita so we'll get to know Him more at lalalim ang ating pananampalataya? Don't go the other way around. Marami mga Christians, sa paglipas ng panahon, wala ng panahon sa Diyos, wala ng panahon sa Kanyang mga salita. Kaya nababansot din ang kanilang pananampalataya. No. Dapat, i-challenge tayo ng Panginoon, lumago sa pananampalataya sa Kanya. Pangalawa, they were ignorant. May hindi sila naunawaan o hindi sila alam. Sabi ng Panginoon, "Do ye not yet understand?" Hindi nyo pa ba nauunawaan? After those 2 miracles na ginawa ko in feeding so many people, hindi nyo pa ba nauunawaan? So, hindi guarantee na tayo matagal ng Christians, hindi guarantee na marami na tayong napakinggan, hindi guarantee nagme-memorize ka pa ng scriptures, hindi guarantee na naintindihan natin. Diba? Papansin nyo rin yan, minsan para sa mag-asawa, of course, we want hopefully ang mga couples to grow sa pagiging mas lalong malapit sa Panginoon so that they will grow closer. Pero mapapansin nyo rin, syempre, I'm sure, alam ni Pastor Eric, sa dami ng kinounsel niya, si Deacon Joel, napapansin nyo, no? Maraming mga couples, after so many years of being married, marami pa silang hindi natutuang principle sa salita ng Diyos. Para bang stranger pa rin sa isa't isa, instead of growing in love. Kailangan apply natin yung salita ng Diyos. You can never live yung buhay na malayo sa Diyos and then expect God would bless. Same thing, di ba? Sa Christian life natin, maraming ganon. Matagal na tayo in church, pero hindi lumalim at hindi natin naunawaan ng lubos. Sino ang Panginoon? Anong Kanyang mga salita? It's only the Holy Spirit who can make us understand God's Word. No human can do that. Only the Lord Himself can
make us understand. Di ba sabi ng Panginoon, John 14:26, "But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said to you." Siya magpapaunawa, siya magbibigay linaw sa atin, at yung mga bagay na mahirap unawain, pinapanalangin natin yon. God will teach us. So we grow in faith, we grow in understanding. At pangatlo, hindi lang sila unbelieving, hindi lang sila ignorant, parang tayo rin yan eh. They were also forgetful. Bakit? Kasi sabi, neither remember, hindi nyo naalala. Ang reminder sa atin sa Deuteronomy 4:9, "Only take heed to yourself and diligently keep yourself, lest you forget the things your eyes have seen, and lest they depart from your heart all the days of your life, and teach them to your children and your grandchildren." Napakalaking epekto pala, ano? Pag hindi mo natandaan ang mga tinuro ng Panginoon, paano mo ituturo sa susunod na henerasyon? So ang warning, huwag mong hayaang mawala lang yan. Kailangan, hingin natin, turuan tayo ng Panginoon at ipaalala niya sa atin. And we should remind one another of the goodness, of the greatness, of the faithfulness of God. Lalo na kung tayo nanghihina. Gagamitin ng Panginoon yon. Again, reverse natin. Let's ask God to help us to believe more, to understand more, and to remember more. Yun lang ang paraan para lalo nating ma-enjoy ang ating relationship sa Panginoon, para ma-i-apply natin ang kanyang mga salita at huwag tayong madaling mahulog sa mga maling katuruan. Sana habang tumatagal tayo as Christians, lalo tayong chine-challenge sa Panginoon for greater things for His kingdom's sake. And may God bless His word in our hearts. Let us pray. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang mga salita ninyo ay totoo. Maring ito ay babala para sa mga religious leaders of that time at paaralan nyo rin, Panginoon, sa inyong mga disciples sa panahon ngayon. And yet it is so true to us, O Lord. Help us not to live that life of hypocrisy, sapagkat pwedeng magandang tingin namin sa aming sarili o tingin ng ibang tao sa amin, and yet ang puso namin ay malamig o malayo sa inyo. Do search us, O Lord, so that we will continue to be receptive of you and your word and your work in our lives. At patuloy paglalimin nyo kami sa mga bagay na ito, sapagkat walang sino man sa amin ang nakaabot na. As the Apostle Paul said, we have not yet reached the mark or the goal. So help us to continue on, to press on, to continue to learn of you, to honor you, to serve you, and to grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. At mas marami pa kaming mahikayat ng mga tao, Panginoon, para masigit nila kayong makilala sa tunay na kaligtasan. Bless your word in our hearts and guide us as we go forth from this place. We commit all of these things in the Lord Jesus' name.